Alright, no, so dito tayo nagmula sa may Claveria, sa may Carpenter, datang tayo ngina. So mula rito sa Carpenter sa may Leon Garcia Street, ano yan, no? Lorenzo Shipping Lines Company. Tapos ang punta natin ngayon ay sa kilometer 11 Davao City Public Market, kasi dito tayo sakay ng barge mamaya para tatawid ulit tayo ng Samal. So Martes ngayon, ito Martes alas 10 ng umaga, so it's traffic day, no? Dali sasakyan kasi pasukan sa trabaho, no? Opening sa mga taga-SM Lanang Premier. So dito yan sila dadaan, no? Maraming sasakay, maraming bababa at maraming aakyat. O nga pala, kapag sasakay kayo ng pupunta kayo ng Samal Island na magko-commute lang, so saan man kayo nagmumula, mapa Claveria man kayo, mapa Boulevard, ang inyong laging sasakyan ay Sasa na ruta, no? Nakalagay naman yan sa chassis or body, sa body case ng ng multi-cab tsaka ng jeep, tsaka meron din syempre signboard, nakalagay yan na Sasa. So lahat yung Sasa na signboard, paparahin nyo, tapos sabihin nyo na bababa kayo ng Sasa Wharf. Tapos yung pamasahe 20, no? Pag galing downtown 20 to 20 or 23, ganyan. Tapos yung yun lang, pagkababa nyo ng Sasa Wharf, yun, dun sasakay ng barge, 10 piso pamasahe per head. So ito yun, kahabaan na to ng Arcastillo. Kapag sasakay tayo ng sa route, galing tayo sa Boulevard, madadaanan po nila na route na lugar ay Magsaysay Avenue, Magsaysay Fruit Stand, Magsaysay Park, Leon Garcia, tapos Agdao flyover baba, tapos dito sa Arcastillo. Yan, kahabaan ng Arcastillo. Ano ba mga meron sa kahabaan ng Arcastillo? Siyempre meron po dito yung Ubaldi, meron dito yung madadaan mo yung Mats College, Ubaldi, tapos sa Crossing Holy Cross of Agdao, tapos madadaanan mo rin dito yung yun nga, Ubaldi is babaan pala yung pagka yung ganyan pupunta kayo ng SM Lanang Premier, tapos galing kayo nga Boulevard, pwede yun, no? Sakay kayo ng Sasa ulit, tapos baba kayo ng Ubaldi crossing. Sabihin nyo na sa driver na, kuya, pakibaba sa may crossing SM Lanang, ganon. Tapos from crossing SM Lanang, lalakad na lang po kayo papuntang SM Lanang Premier, lakad na lang, no? Or kung meron kayong 10 piso available dyan, pwede naman kayong sumakay ng padjak, no? Napadalay pa yung punta nyo sa SM, hindi na kayo pinagpawisan ng maraming singot, nakatulong pa kayo ng 10 piso sa mga kapatid natin mga padjak driver. Tapos yun lang, ito Arcastillo rito, kahabaan. Alam nyo ba na ang lugar na to nung araw is napaka sakit sa ulo ng mga driver, kasi ang daming mga sumasakay dito na walang pamasahe, yan nagwa 1, 2, 3, tapos yan, may iba pa talaga maliban sa nang 1, 2, 3, nang i-snatch, nang hablot ng mga gamit ng may gamit, no? Way back mga mga early 2000s again, no? Early 2000, hindi pa talaga yan well cleaned or cleansed city ang Davao, no?
kumbaga ongoing pa yung ano, yung mga alam nyo na, yung pagliligpit, pagwawalas ng mga basura na mga toxic na mga tao, no? Salot in short, yung mga nagkukos sila ng yun, kapistihan sa buhay ng ibang may buhay. Alam nyo yun. Yeah, wala na ikaso karon sa ano, no, Drea kanang prasaon ng mga bata pangatgat. Wala na kaso Drea sa ano, Castillo. Wala na, yung gaya dati ba na mga snatch. Wala na, no. Dapat ba ni sa ano, kaning lugaran, dapat kini sa mga driver sa una ba? Manakay, dili mga naog may bayad. Grabe ka, dapat. Oh, maayo. That's good. Nakakatuwa lang, no? So talagang yun naman talaga ang mga bagay-bagay ay may hangganan, no? So hindi talaga magwawagi ang kasamaan sa kabutihan dito sa Davao, ha. So sa ibang lugar dito sa Pilipinas, so I doubt kung ganun ba din, kasi marami pa rin nababalita na lalo na itong sorry, ha, so wala, pwede ka naman talaga sabihin na wala naman talagang kinalaman ang bagong administration na si PBBM dito, no? At wala rin kinalaman sa pagkaalis ni PRRD. Pero yun, hindi talaga maiwasan. Kasi iniisip kasi ng ano, ako napahanga ako kay BBM kasi ano na talaga siya, silently working talaga siya. Tapos si Digong naman working siya, no? Kung pwede nga lang ano, 24/7 talaga siya natatrabaho, at the same time ano siya, yung lagi siyang visible, no? Visible siya palagi. Talagang not by, sabi nila is actions speaks louder than words. So yun yung ginagawa ni ano, ni PBBM. Si Digong naman iba. So action speaks louder than word, meron siya noon. Tapos meron din siyang ano, speaks din siya louder din, di ba? So dalawa. Kaya kasi may iba kasi na yan, hindi nga na, may iba mga manhid, hindi nakakaramdam na, I mean, may iba kasi mga bulag. So kapag ka may mga bulag-bulagan, hindi nila yan malalaman, no, na ikaw pala ay nagtatrabaho. Kasi kung action lang, no, na may action ka palang ginagawa, nila alam yan. Kaya minsan sasabayan din ng salita, no, ng sabi. So speak up when you want the world to know, be loud, diba? Speak up when you want the world to know and be loud. Hold the flame for everyone to see. Be weak if you want to love. Kanta yan na ng hiya. Anyway, so yun na nga dito. Traffic dito na side. Siyempre, bakit siya matraffic dito? Gawa nung ang mga sasakyan papuntang trabaho yan. Kasi downtown area papunta sila eh. Tayo palabas din ng downtown. Kasi yung area natin na pupuntahan natin is yung working place natin ngayon ay nasa iba yung dagat, no? So overseas Filipino worker tayo ngayon. Diba? OFW kasi, diba? Overseas. Labas tayo ng ano, tatawid pa yan ano, kabilang dagat. Iba yung dagat. So as usual, Island Garden City of Samar. PRC pala, oh. Philippine Professional Regulatory. Kasi ito na yung ano, ito na yung Agdao. Ang Jerome is ano, part pa rin ng Agdao. Tama ba ako? Jerome Arcastelio. Part pa rin siya ng Agdao. Tapos meron itong ano, Quality Plaza Inn. Kung gusto nyo nang magpalamig, maliban sa Queensland, meron din tayo ditong Quality Plaza Inn. Ito, safe talaga kayo dyan. Walang makakita sa inyo dyan. Tapos yung Quality Plaza Inn na yun, sa unahan nun merong Mandawi Foam. Grabe ang Mandawi Foam, no? Sikat na sikat. Pag sinabing Mandawi Foam agad, subok na matibay at maasahan. Mandawi Foam, ang pinakamalambot na kama sa buong Kalawakan. Mandawi Foam. So baka dahil sa Mandawi Foam na yan, kaya naging pasok sa top 10 richest city ang Mandawi City, Cebu. Pang-anim lang naman sila next to Cebu City, no? Kita nyo yun? Oh. Ang Davao, hindi man talaga ganun
katap yung Davao, like hindi man lang nag number 5. Basta ang Davao is ano sila, consistently nasa spot sila ng 7, 7, 6, 8, 9, 7, 6, 8, 9, and I think parang one time parang nag number 10 yata ang Davao, no? Hindi ko lang maalala kung anong taon yun. Tapos ngayon number 8 ulit ang Davao, tapos number 6, grabe. For the first time ever ko na nakita ang Mandawi City na mapasok siya sa top 10 spots, richest city in terms of assets, ang Mandawi City, Cebu. So yun, bali number 6 sila kagad, no? Alam mo yun, napaka-excellent nung yung unang sabak mo pa lang, unang pasok mo agad-agad number 6 kagad. Next talaga siya, kaya Cebu City. So itong lugar na to is ano na to ha, sa kilometer 9, Sasa. Kilometer 9. Ano sabi ni kuya? Kilometer 9, Sasa. Sasa Ulanang. Unsi na. Ha? Unsi. Dili kanina lugar kani. 9. 9. Sasa 9. Kilometer 9. Sasa kilometer 9. At ang meron dito sa Sasa kilometer 9 is Lanang pa rin kung tawag din nila, no? Lots for Liz, Jollibee, McDonald, tapos Novatiera, yun, mga Fortune Homes. Dito yung mga ano, parang hindi man sila high-end subdivision pero mamahalin. Merong high-end dito pala, ito Insular, Waterfront Insular Davao. So isa yan sa pinaka prominenteng subdivision sa Davao, no? Isa siya sa like mga sa Ladislao, Belisario Heights, ito Waterfront Insular. So ito na yun, Lanang o Jollibee. Wala yan ng araw. Mga shop lang ito dati. Mga vulcanizing shop, junk shop, o pa mga shop. Yan. Tapos ngayon, meron ng Jollibee. Tapos kagabi nakabili kami ng calculator sa Lots for List. In fairness naman, mura lang siya, 120 pesos. Tapos yun, di na siya gumana kagad. Galing. Ay, nakakalimutan ako kasi na Lots for List pala siya. Pero mamaya, paparefund naman namin yung mamaya. Oo. I mean, hindi pa na-refund. Kumbaga, i-trade in natin sa ibang item na calculator pa rin. Pero doon tayo sa mas dekalidad. Kasi, mahirap kasi pag calculator tapos pera yung kinikwenta mo tapos magkakamali ka. So, mahirap yun. Number. So, napaka-complex, napaka-delikado kapag ka magkamali ka sa kahit isang numero, no? Kahit nga decimal point lang, no? Pwede magbago ang buhay, ang takbo ng mundo dahil lang sa isang maling numero. Anyways, ito na nga yun, no? Kilometer 9, sa Kilometer 9, Davao City. Magsisimula dun sa may Insular, sa may Aswela Cove corner, crossing. Tapos kilometer 10 doon sa may sa may atin nga salod, ganoon. Crossing, no, sa may Shell Police Station. Tapos sa may yung PCG Philippine hindi pala PCG, sa may pala Bureau of Custom, no. Sa custom diyan yung yung medyo ayun yung number 9. Parang boundary sa 9 and 10. Kilometer 9, kilometer 10. Yan ang pure gold. Ang soki ng bayan. Bulaga. Ito namang video nung araw is One Network Bank. Ngayon ay naging video na siya. Tapos ito na yung Dunya Pilar. Ito na sa dito sa kilometer 9 or sabihin natin Barrio Pampanga. Ang mga subdivision po na matatagpuan po rito is yun na Fortune Homes, Novatiera. Sa pagkakalam ko lang Fortune Homes, Novatiera, meron dito Santo Domingo 1, Santo Domingo 2, and Santo Domingo 3, Dunya Pilar, San Lorenzo. Yan. Yan lang yung mga na-expose ko, na-explore na lugar dyan dito sa may Barrio Pampanga. Maraming mga subdivision dyan, mga housing. Actually si Eric Gonzalez dyan sila nakatira sa sa Lorenzo subdivision. Malapit sila sa may runway airport.
Tapos syempre Bangoy Central Elementary School. Tapos ito yung old airport na old airport yan. Old airport. Tapos dilipat na siya sa kabila doon sa may diversion road. Buhangin. Komunal. Barangay Komunal. Doon matatagpuan din ang big dome ni Pastor Apollo Quiboloy and yung kanyang Jose Maria College. Tapos dito yung may mga barko na nangunguha ng kupras. So, diba? Legazpi Oil. May mga factory yun. I mean mga ito, warehouses. Ito sa LBC. I don't know kung LBC pa rin ba siya ngayon. LBC warehouse ito ng araw. Avoid this to go. Star Oil. Ito yung Shell na sinasabi ko na ang harap niya is corner dun niya sa load. Tapos ito yung Philcom PLDT pala. Tapos yan mga mga parking space, parking lot na ng mga heavy equipment. Ito naman yung papuntang Bureau of Customs, Port of Sasa. Yan. Daming pira dyan, no? In fact, yung mga babae dito na mga natatrabaho, iba-iba yan sila. Yung kanilang mga target ay mga taga-custom, mga taga-barko or something, mga ganun. Kasi ito na yung barangay hall ng kilometer 10. Hindi pala yung barangay hall. Kasi ito yung dating sa old airport, no? Ay, seaport pala, sorry. Passengers Terminal Building. Yan, naalala ko dati, no? May mga kakilala tayo ng mga kinukuhang katulong ng ating mga kamag-anak sa Maynila. Tapos yun, kami yung tagahatid. Ako yung tagahatid nila. Batala ako nun. Kasi di nila alam papuntang Davao, tsaka di nila alam kung saan yung pier. So ako yung napupunta dyan lagi. Tapos may mga porter pa nung araw. Yung hanap buhay nila is yung yung tumutulong sila na magkarga ng mga bagahe ng mga pasahero. Porter ang tawag doon. Tapos yun, nawala ang barko, nawala ang Saltisyo, La Filipina Princess, nawala ang Super Series kasi humina ang kanilang kita na lugi. So ito na yung Samal Ferry Wharf. So yun ang dito kay bababa. 20 pesos sumatahay from Boulevard. So yun na yung ating destination. Kilometer 11 Sasa, Davao City Public Market na. So maraming salamat sa mga nanonood. So naway na may mga natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi kahit lupang tayo nitong umaga. Hangover is real. So yun, pagpasensyahan nyo na. Tapos yun, maraming salamat sa mga nanonood palagi na. So more blessings sa ating lahat. Stay safe po siyempre lagi. Mag-iingat po tayo lahat. And bye bye.